Narito sa bahay sambahan para tayo po ay magpuri, magpasalamat at tayo po ay magpalakasan sa bawat isa bilang mga anak ng Diyos. Amen. Tayo po magsitahin lahat at tawagin po natin ating mga tuwang para sa pagpapaawit. Amen. Let's sing the song, praise Him, praise Him. Amen. First verse. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor into His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with hosannas ring. Jesus Savior reigneth forever and ever. Round Him, prophet and priest and king. Christ is coming over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Amen. Another song, He lives. Amen. Dapat lamang po natin siyang papurihan sapagkat siya ay buhay. Amen. First verse. I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hands of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart goes weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks
walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my On the last verse, come on. heart. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. And there is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. Amen. We believe that our Lord is alive. Amen. Amen. The Comforter has come. Amen. What a promise. First verse now. Oh, spread the tidings round wherever man is found, wherever human hearts and human woes abound. Let every Christian tongue proclaim the joyful sound. The Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promised King. Oh, spread the tidings round wherever man is found. The Comforter has come. Sing till the echoes fly above the vaulted sky, and all the saints above to all below reply in strains of endless love, the song that ne'er will die. The Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's from His feet. Oh, spread the tidings round wherever man is found. The Comforter has come. The long, long night is past. The morning breaks at last, and hush the dreadful wail and fury of the blast has o'er the golden hills. The day advances fast. The Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's from His King. Oh, spread the tidings round wherever man is found. The Comforter has come. Amen. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating awitin, tawagin po natin Pastor Dakotanan para po sa ating opening prayer. Tayo po'y yumuko, mga kapatid. Tayo lalapit sa Panginoon sa pagitan ng panalangin.
Dakilang Diyos, kami po'y nagkapasalamat sa buong araw na kami po'y ginabayan mo at iningatan. At ngayong gabi, dakilang Diyos, kami po'y nadulog sa iyo. Nagpapakumbaba, dakilang Diyos, sa iyong harapan, sapagkat hindi naman kami kadapat-dapat, hindi po kami worthy, Panginoon, sa pagharap sa iyong banal na presensya. Kaya naman, dakilang Diyos, kami po'y humihingi po ng tawad sa iyo sa lahat po ng aming pagkakasala, pagkakamali, maaring sa aming mga isip, sa aming mga mata, sa aming mga gawa, kami po'y nagkamali at nagkasala sa iyo. Kaya naman, dakilang Diyos, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo upang sa gabing ito, dakilang Diyos, ay maging busila kami, maging malinis kami sa iyong paningin. Dalayan ko rin, Panginoon, sa gabing ito, ang lahat na narito, maging ang mga kamag-anak ng Nanay Bataryo, Panginoon, sila'y nakikiramay at nakakidalamhati. Dakilang Diyos, ikaw po ang magbigay ng comfort sa kanila. Dakilang Diyos sa paglisan ng isa naming mahal sa buhay, mahal ng iglesia, kung saan siya'y naglingkod si Nanay Adiling, Panginoon, ng mahabang panahon sa iyo. Dakilang Diyos, dalayan ko rin, Panginoon, ang lalaking tatayo sa likod ng pulpito sa gabing ito. Pagkalooban mo, dakilang Diyos, ng karunungan sa magitan ng gabay ng iyong Espiritu Santo, dakilang Diyos. Buksan mo ang lahat ng mga puso ngayon na narito, dakilang Diyos, upang ang iyong mensahe ay hindi masayang, kundi maging kagamit-gamit sa aming buhay, Panginoon. Salamat po. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So another song, palitan po natin itong Just Over in the Glory Land, yung paboritong awitin po ni Nanay, The Longer I Serve Him. Amen. So I remember po, nung siya po ay may kalakasan pa, kakaakyat pa sa pulpito, maawit po siya, nagsusolo pa. At ito pong awitin, isa sa narinig ko sa kanya, na inaawit po, at talaga naman, hindi lang inawit, kundi kita sa kanyang buhay kung paano po siyang naglingkod. Habang tumatagal, nagkakaedad, yung kanyang paglilingkod ay lalong talagang patingkad ng patingkad. Amen. Hanggang sa kinuha ng Panginoon, sabi ng Panginoon, "Well done, thou good and faithful servant." Amen. Kaya tayo po, ng mga anak ng Diyos, habang may lakas, buhay pa, paggamit natin sa Panginoon. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Since I started for God's kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter. Amen. Come on, sing on. The more that I love Him, more love He bestows. Each day's like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He All the ladies now, second verse. Every need He is supplying, and His grace He bestows. Amen. All the men. Every day my way gets brighter, the longer I serve
Amen. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos sa 1 Kings chapter 7 verse 25 to 51. Basahin po natin ito ng salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 51. Verse 25, nakapatong ang dagat-dagatan sa 12 baka, ang 3 nakaharap sa dakong hilagaan, ang 3 nakaharap sa dakong kalunuran, ang 3 nakaharap sa dakong timugan, at ang 3 nakaharap sa dakong silanganan. At ang dagat-dagatan ay napapatong sa mga yaon, at ang lahat na puwitan ng mga yaon ay nasa loob. At ang kapal ng dagat-dagatan ay isang dangkal, at ang labi na yaon ay yaring gaya ng labi ng isang tasa, gaya ng bulaklak na lila, naglalaman ng 2,000 bat. At siya'y gumawa ng 10 patungang tanso, at 4 na siko ang haba ng bawat isa, at 4 na siko ang luwang, at 3 siko ang taas. At ang pagkayari ng mga patungan ay ganitong paraan. May mga gilid na takip sa pagitan ng mga sugpong. At sa mga gilid na takip na nasa pagitan ng mga sumpong ay may mga leon, mga baka, at mga kerubin. At sa itaas ng mga sugpong ay may tungtungan sa ibabaw. At sa ibaba ng mga leon at mga baka ay may mga tirintas na nangagbitin. At bawat patungan ay may 4 na gulong na tanso at mga eheng tanso. At ang sapat na paa niya ay may mga lapatan. Sa ilalim ng hugasan ay may mga lapatan na binubo na may mga tirintas sa siping ng bawat isa. At ang bunganga niyaong nasa loob ng kapitel at ang taas ay may 1 siko. At ang bunganga niya ay mabilog ayon sa pagkayari ng tungtungan na may 1 sikot kalahati. At sa bunganga naman niya ay may mga ukit at ang mga gilid ng mga yaon ay parisukat, hindi mabilog. At ang 4 na gulong ay nasa ibaba ng mga gilid, at ang mga ehen ng mga gulong ay nasa patungan, at ang taas ng bawat gulong ay 1 siko at kalahati. At ang pagkagawa ng mga gulong ay gaya ng pagkagawa ng mga gulong ng karo, ang mga ehe ng mga yaon, at ang mga ilanta ng mga yaon, at ang mga rayos ng mga yaon, at ang mga buhan ni yaon ay pawang binubo. At may 4 na lapatan sa 4 na panulok ng bawat patungan. Ang mga lapatan ay kaputol ng patungan. At sa ibabaw ng patungan ay may 1 nakababakod na mabilog na may kalahating siko ang taas. At sa ibabaw ng patungay nandoon ang mga panghawak at ang mga gilid ay kaputol ni yaon. At sa mga lamina ng mga panghawak niyaon at sa mga gilid niyaon ay kanyang inukita ng mga kerubin, mga leon, at mga puno ng palma ayon sa pagitan ng bawat isa, na may mga tirintas sa palibot. Ayon sa paraang ito ay kanyang ginawa ang 10 patungan. Lahat ng yaon ay iisa ang pagkabubo, iisa ang sukat, at iisa ang anyo. At siya'y gumawa ng 10 hugasang tanso. 1 hugasan ay naglalaman ng 40 bat, at bawat hugasan ay may 4 na siko, at sa bawat isa ay 10 patungan ay 1 hugasan. At kanyang inilagay ang mga patungan, 5 sa kanang tagiliran ng bahay, at 5 sa kaliwang tagiliran ng bahay, at kanyang inilagay ang dagat-dagatan sa tagilirang kanan ng bahay sa dakong silanganan na dakong timugan. At ginawa ni Hiram ang mga hugasan at ang mga pala at ang mga mangkok. Gayon tinapos gawin ni Hiram ang lahat ng gawa ng kanyang ginawa sa Haring Salomon sa bahay ng Panginoon. Ang 2 haligi at ang 2 kabilugan sa paligid ng kapitel na nasa dulo ng mga haligi, at ang 2 yaring lambat na nakagilid sa 2 kabilugan ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi. At ang 4 na raang granada sa 2 yaring lambat, ang 2 hanay na granada sa bawat yaring lambat, upang makaligid sa 2 kabilugan ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi.
at ang 10 patungan, at ang 10 hugasan sa ibabaw ng mga patungan. At ang isang dagat-dagatan at ang 12 baka sa ilalim ng dagat-dagatan. At ang mga palyok, at ang mga pala, at ang mga mangkok, sa makatuwid bagay sa lahat ng kasangkapang ito na ginawa ni Hiram sa Haring Salomon, sa bahay ng Panginoon ay pawang tansong binuli. Sa kapatagan ng Hordan, binubo ng hari, sa malagkit na lupa na nasa pagitan ng sukot at ng sathan. At lahat na kasangkapan ay hindi tinimbang ni Salomon, sapagkat totoong napakarami, ang timbang ng tanso ay hindi makukuro. At ginawa ni Salomon ang lahat ng kasangkapan na nasa bahay ng Panginoon, ang ginintong dambana at ang dulang na gininto na kinaroroonan ng tinapay na handog. At ang mga kandelero na taganas na ginto na 5 sa dakong kanan at 5 sa kaliwa sa harap ng sanggunian, at ang mga bulaklak at ang mga ilawan at mga pangipit na ginto. At ang mga saro at ang mga panggupit ng mitya at ang mga mangkok at ang mga panandok at ang mga suuban na taganas na ginto at ang mga pihitang ginto maging ang sa mga pinto ng bahay sa loob na kabanal-banalang dako at ang sa mga pinto ng bahay sa makatuwid bagay ng templo. Sabay-sabay po tayong lahat. Ganito nayari ang buong gawa ng Haring Salomon na ginawa sa bahay ng Panginoon. At ipinasok ni Salomon ang mga bagay na itinilaga ni David na kanyang ama, ang pilak at ang ginto, at ang mga kasangkapan, at ipinasok sa mga silid ng kayamanan ng bahay ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita, at maaari na po tayong makaupo lahat. Sound check. The world will try to satisfy that longing in your soul. You may search the wide world o'er, but you'll be just as before. You'll never find true satisfaction until you found the Lord, for only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul, and only He can change your heart and make me whole. He'll give me peace you never knew, sweet love and joy in heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. If you would have the fame and fortune, all the wealth you could obtain, yet you have not Christ within, your living here would be in vain. There'll come a time when death shall call you, riches cannot
Amen. Only Jesus can satisfy your soul. Amen. Do you believe that? Tunay po na wala nang hihigit sa Panginoon. No? At ang pangako ng Diyos ay tunay na maaasahan. At doon tayo nagkakaroon ng kapanatagan. Tuwing may mga pagsubok sa buhay, maaalala natin ang pangako ng Diyos at babalikan natin. Ang Panginoon lang po talaga ang siyang ating kasapatan. Sorry po, medyo may namamalat. Ngayong gabi po, tayo po'y pinagpala sapagkat mayroon pong isang mangangaral muli na tatayo sa likod ng pulpito. Isang kapatiran, kilala sa loob ng simbahan. Naging isang Bible student since then, 1997. At hanggang 2006, no? Siya po ay naging worker ng church, no? At naging katuwang sa soul winning, no? Pagsusundo ng mga bata, Sunday school teacher, at marami rin po siyang natutunan. At yung kanyang talento na binigay ng Diyos sa kanya ay nagagamit din niya po, lalo na po dito sa ating simbahan. So ngayon po, siya yung maintenance ng ating mga aircon. At sa lahat ng kapatiran na nakakakilala sa kanya, marahil, no, siya po ang laging tinatawagan. At tapat na kapatid, pinagpala, mayroong magandang asawa at magandang boses. Ayun po yun, yun yung nag-alay ng special number na kasama ni Nanay Bilen. So, tawagin po natin ang ating mga ral. Excited na po ba tayong lahat? Amen. Pakinggan po natin ang ating kapatid, Brother Munching Forto. Amen. Tayo po magsitayong lahat. Welcome po natin. Maraming salamat po. Hindi pa ako sanay umakyat dito sa pulpito. Sanay pa ako umakyat sa hagdan. Magandang gabi po sa inyo. Salamat Pastor Benji sa pagpapakilala. At nakalipas na po yun. Sabi nga, ang tagumpay ay hindi nasusukat kung sino ka noon, kundi kung ano ka ngayon. Tayo po ay manalangin muna at patuloy-tuloy na po tayo. Madakilan Diyos, salamat po sa gabi ito na muli ay kami po dinako mo sa lugar na ito upang kami po ay magpakumbaba sa iyo at sumamba. Kami po ay patawarin mo sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Bigyan po kami ng kagalakan sa pagpapatuloy at kayo po ang mataas sa aming kalagitnaan sapagkat kayo po ang karapat-dapat. Kami po ay hindi karapat-dapat sa humarap sa inyo, ngunit salamat po sa biyaya na binigay sa amin upang kami po ay iyong tanggapin. At sa paglilingkod, ayon po sa iyong kalooban, kami ay makalulhati sa iyong pangalan. Pinagtatagulin po namin sa inyo ang gabi ito, pagpalain po ang bawat isa, at kami po ay bigyan mo ng kapayapaan sa pagpapatuloy. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Basahin na po natin ating text bago tayo mo po para isahan na lang. Parang pagramdam ko, kinakabahan na naman kayo. Yan. Ang pag-aaralan po natin ay patulad nung inawit kanina, Satisfied Life in Christ. Basahin po natin ating Bible sa Matthew chapter 5, verse 6, and Psalms chapter 107, verse 9. Nakasulat po dyan, verse 6, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Psalms 107 verse 9, sabi po dyan, For he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Maraming salamat po, makakapuna po tayo. Sabi po ng Panginoon ay satisfied life in Christ, ang po ang pag-aaralan. Sabi po ng Panginoon sa ating binasa na talata sa Matthew 5:6, tayo daw po ay mapalad kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon. Ano po? At ang sabi dyan, balikan natin yung verse. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Ang pag-awaha po natin at ang ating pagkagutom ay mas maganda pong sa katuwiran po ng Panginoon. The word satisfied po, ayan po yung usually the word satisfied refers to the fulfillment of our needs or wants. Meron po tayong mga gusto,
may mga paborito tayo, paboritong tao, paboritong pagkain. At yan po ang nakakasatisfy sa atin. Sa akin, hindi man ako masyadong mahilig sa pagkain kasi siguro hindi ako nataba. Pero ako po, hindi ako mahilig sa mga junk food, sa mga ang hilig ko po sa pagkain. Nakasatisfy sa akin ni gulay na may yung tulad ng halimbawa, beef ampalaya o kaya yung beef broccoli. Pero ang gusto ko sa lahat, yung chop suey. Chop suey ba yun? Yung chop suey na kumpleto, yung may itlog ng pugo, may cauliflower, may yan ang masarap. May sitsaro, yung original, yan ang masarap, yung kumpleto. Yan po ang nakakasatisfy sa akin. Baka marahil iba-iba po tayo ng paborito. At yan po ay tumutungkol sa physical satisfaction. But sabi dito, depending on God has deeper meaning of satisfaction. Yan po yung ating spiritual satisfaction. Kaya nga dito po tayo, dahil alam natin na ang Panginoon ay bibigyan tayo ng satisfaction o kasiyahan sa ating kaluluwa sa pag-aaral ng kanyang salita. At sa ating pagpapatuloy, ang ating pong unang puntos ay ating umpisa na para tayo po ay hindi matagalan. Ito po mabilis lang, basta mag-i-amen lang po kayo. 30 points po ito. Ano po? Satisfied life in Christ. Point number 1 is the satisfying power of Christ. Naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan ng ating Panginoon? Amen po yan. Totoo po yan. Marami pong mga taong hindi kinikilala ang Panginoon makapangyarihan at siya ang Kristo, siya ang sugo, tagapagligtas. Siya ang Misaya. Hindi po kinikilala yan hanggang sa ngayon. Kahit ang Hudyo, ang kanyang sariling bayan. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit. Pero sa darating na panahon ay makikilala nila siya. At nasabi po dyan, the satisfying power of Christ. Hindi lang po ang mga Hudyo, marami din po dito sa Pilipinas na hindi siya kinikilala makapangyarihan. Isa po dyan yung tao lang daw si Kristo. Hindi daw siya Diyos. Banggitin natin na yung dyan, mga iglesia ni Kristo, yan ang paninindigan nila. At yan naman hindi nila itinatanggi. Kaya kahit banggitin natin, okay lang yan. Naalala ko tuloy yung nagdebate yung Baptist at saka iglesia ni Kristo. Sabi nung Baptist, si Kristo, Diyos siya, na nagkatuwang tao. Sabi ng Baptist, hindi, tao lang siya. Ang sabi ng Bible nung nag-quote ang iglesia ni Kristo, sabi niya, si Maria daw ay nagdadalang tao. Hindi siya nagdadalang Diyos. Di tao nga siya. Sabi ng Baptist, hindi. Merong sinabi sa Bible na siya, Diyos siya. Kaya papakita ko sa iyo. Binasa niya yung Kasi ang sabi ng Iglesia ni Cristo, hindi daw makapangyarihan, ang ama lang daw makapangyarihan, hindi si Cristo. Sabi ng Baptist, sabi ng Matthew chapter 28 verse 18, sabi doon, all power is given unto me in heaven and earth. Binigay ng Ama sa kanya lahat ng kapangyarihan sa anak. Ang tanong, sino ang mas makapangyarihan? Sino ang may natira ba sa Ama na kapangyarihan ang nagbinigay na sa anak lahat? May natira ba? Hindi siya makasagot kasi hindi man sila magaling sa Bible. Hindi sila ang binabasa po nila kapasugo. Pero hindi po ibig sabihin naman nun wala ng kapangyarihan ng Ama dahil binigay na sa anak. Ang ibig sabihin po nun ay yung pinag-uusapan po na yung authority. Hindi po yung ang Ama ay makapangyarihan, hindi nababawasan ang kapangyarihan. Ang Panginoong Hesus makapangyarihan, ganun po ang Holy Spirit. At po, hindi po sila nababawasan ang kapangyarihan. So, ang ibig ko po lang natin sabihin dito, ang ating pong Panginoon ay makapangyarihan. Basahin po natin yung John chapter 1 verse 1 to 3. John chapter 1 verse 1 to 3. Andiyan po ba tayo? Sabi po dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Amen? Sabi po dyan, siya ay manlilika.
Hindi siya mahinang nilalang katulad ng iniisip ng iba. Siya po ang lumalang sa lahat. Kaya tayo po ay satisfied doon. Wala po tayong pagtatalo doon. Dahil yan po ay ating tinatayuan at yan po ay isang patunay na siya ay talagang Diyos at siya ay may kapangyarihan. Basahin din po natin yung isa pang verse dyan, Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Ang sabi po dyan, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Ang tindi po ng introduction sa kanya, no? Hindi pa siya ipinapanganak. Talagang sabi diyan, the Everlasting Father, the Mighty God, makapangyarihan, Prince of Peace. Kaya isa po yan sa nagpapakita ng kanyang satisfying power. At hindi lang po doon, makikita din po natin yung kanyang kapangyarihan. Dito po, sabi diyan, the prophecy concerning His power. Yan na po yung binasa natin, no? Isaiah 9:6. The prophecy of His, concerning His power. Hindi lang po yan, meron din po siya tinatawag natin, He has the power to create. Di ba sabi nung sa binasa natin kanina, without Him, walang magagawa, walang malilikha. Kaya, He has the power to create, hindi lang po yun, He has also the power to destroy. Tingnan po natin, bakit siya di-destroy? Basahin po natin Matthew chapter 28, 10 verse 28. Ang sabi po dyan, Matthew chapter 10 verse 28, sabi dyan, "And fear not them which kill the body, but not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell." Kaya yan po ay isa ng mga nakakatakot na bagay. At yan po ay isa sa kapangyarihan ng Panginoon na bagamat ang kaluluwa hindi kayang patay ng baril, ng espada o ng anuman, pero yan po ay kayang wasakin o patay ng Panginoon sa impyerno. Kaya sa mga kaibigan po natin, sa mga narito po na kamag-anak na niling, kayo po ay nakikidalamati sa inyo, bagaman na may kalungkutan, pero hindi po kayang talukbungan ng kalungkutan yung pag-asa na binigay sa atin. At kung nabubuhay po si nanay, ay yan din po ang kanya sasabihin. Mamaya po, magbibigay po tayo ng mga ilang puntos para sa kanya at madadaanan po natin habang nagpapatuloy po tayo. At kayo po ay nagpapasalamat at kayo po ay naririto. Patuloy po tayo dito sa verse na yan. Ang nakakatakot po dyan ay yung hindi ka nakakatiyak ng langit. Kasi kung hindi tayo nakakatiyak ng langit, doon tayo mawawasak hanggang sa habang buhay sa impyerno. Mamaya po, may pagpapatuloy po natin tungkol dyan. Tuloy po tayo dito sa kanyang satisfying power. Ang kasunod po niyan, He has the power to perform miracles. Marami po siyang pinagaling, marami po siyang mga himalang ginawa nung siya'y nabubuhay pa during His earthly ministry, ating pong Panginoong Jesucristo. At marami pong, isa sa mga himala na ginawa niya, ay yung pong pagbuhay ng patay. Yan po ang isa sa makapangyarihan niyang ginawa. At sa pagpapagaling naman, kasama din tayo sa pinagaling niya. Pinagaling niya tayo sa ating kasalanan. Nung unang panahon ng katapat niya ay ketong, parang hinaling tulad siya sa ketong. Wala hong gamot sa ketong. Noon, ewan ko ngayon, meron na yatang gamot sa ketong dyan sa Blue House. Yung yung mineral water na organic, pinapahid lang yata na wawala na ketong. Pero biro ko lang po yun. Pero wala pa pong gamot noon. Dok, may gamot na po ba sa keto ngayon? Meron daw po. Yun. Amen. Ang cancer na lang ang hindi natin alam kung meron. Pero ang paggamat sa ganon,
lahat yan ay kayang pagalingin po ng Panginoon. At hanggang ngayon po ay ang Panginoon ay gumagawa pa rin ng himala. Opo. Mamaya po makalalaman natin kung paano siya gumagawa ng himala. At tuloy po tayo dito sa he has the power to perform miracles. Lazarus resurrection. Ano po? Yan po yung isa sa pinaka magandang halimbawa ng himala ng Panginoon. At ang sabi nung siya'y namatay, sabi ng Panginoon ay patay na ang aking kaibigan si Lazaro. Pupuntahan ko siya at bubuhayin ko. Babangon, gigisingin ko siya. Sabi paikli lang natin kwento, sabi ni Marta, Panginoon, kung sana dito ka, hindi sana namatay ang kapatid ko. Sabi niya, babangon ko siya, bubuhayin ko siya maguli. Sabi na ni Marta, Panginoon, alam ko yun, bubuhayin ko mo siya maguli. Pero sa ano pa yun? Sa Resurrection Day pa yun, matagal pa yun. Pero basahin po natin itong John 11 verse 25 and 26. John chapter 11 verse 25 and 26. Ang sabi po dyan, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Verse 26 po. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Yan ang po ang sinabi niya kay Marta. Sabi niya, ako ang pagkabuhay maguli, bagaman siya'y mamatay, bagaman siya'y patay, ay siya'y aking bubuhayin maguli. Yan po ang isa sa napakagandang kapangyarihan ng ating Panginoon. At sa madaling salita, pinuntahan niya sila at binuhay ng Panginoon po si Lazaro. At ang mga tao ay nagpasalamat at nanampalataya sa Kanya dahil sa kapangyarihang ginawa niya. Kaya darating po ang panahon, si Nanay Adeling po ay bubuhay muli ng ating Panginoon. Sapagkat yun ang sabi niya, yung mananampalataya sa Kanya, yun ang bubuhayin niya. Hindi niya sisirain sa impyerno. Dahil ang sa pangako ng Panginoon, ang mananampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Marahil sa mga kaibigan po namin dito, baka hindi niyo pa po tiyak ang kaligtasan o yung tinatawag na kaparaanan pagpunta sa langit. Ayan po ay sabi ng Panginoon sa John chapter 1 verse 12, lahat ay binibigyan ang mga tatanggap sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ano sabi po dyan? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Pag nanampalataya po tayo sa Kanya, bibigyan po tayo ng karapatan na maging anak po ng Diyos. At pag ang anak ng Diyos po ay namatay, hindi po sa impyerno pupunta, sa langit. Ganyan po kasimple yun. Kapag medyo mabilisan ng pag-aakay ng kaluluwa, yan po ay sinishare ko sa kanila. Wala pang 10 minutes, tapos na. Siyempre, pero meron din pang Bible na sinasabi po na ang tao ay pag hindi nananampalataya, anak siya ng dyablo. Binanggit po yan sa John chapter 8 verse 44. Hindi na po natin palalawigin doon. Pero ang binibigyan po ng diin ng Panginoon ay yung kanyang yung pananampalataya para ikaw ay maging anak ng Diyos. Kaya sa amin po mga kaibigan, kung hindi pa po kayo nakakatiyak, maaari po kayo makatiyak. Yan po naman ay libre. Binayaran ni Kristo para sa atin. Ang gagawin po natin ay pagtitiwalaan lang natin at tatanggapin ng buong puso. Magsisisi tayo sa ating mga kasalanan. At sabi ng Bible, bibigyan na tayo ng bagong buhay, bagong puso na magtitiwala sa Panginoon at mauhaw sa Kanyang katuwiran. Amen po? Yun po ang isa sa ating pong magandang makuha, yung pag-asa. Yan po ang isa sa kapangyarihan ng Panginoon na tayo mga walang pag-asa ay pwedeng magkaroon ng pag-asa sa Kanya. Kaya bagaman tayo nalulungkot, si Nanay Adeling ay nasa kanyang kalalagayan, isa naman po ay masaya sa piling ng Panginoon. Mas maganda na po yung kanyang kalagayan sa ngayon, kumpara nandito siya sa lupa. Amen? Lahat naman tayo ay gustong pumunta sa langit eh. Kaya lang walang gustong mauna. Yun po ang problema. Pero kung totoo, lahat po ay tayo gusto pumunta. Amen po? Kaya sabi po dyan, tuloy po tayo sa ating
pinag-aaralan. He has the power over Satan or the devil. Kaya siguro kahapon nawala na ako ng boses eh. Kala ko ma-advance na si Brother Sinel, hindi na ako eh. Kaya kanina umukay na yung salita ko kaya nakapagsalita na ako. Nung last time din na nagsa-preach ako, pagkatapos mag-preach kinabukasan hanggang ilang araw wala akong boses. Buti at nakuha po sa panalangin at sa Panginoon dahil ako po ay may boses ulit. At sabi po dyan, he has the power over Satan or the devil. Sabi sa Matthew chapter 4, verse 4, di ba ito tinukso ang ating Panginoon? At sabi ng Panginoon, Satanas, lumayo ka sa akin. Dapat sambahin mo ako. Ang iyong Diyos lamang ay iyong sasambahin. Yun ang sabi niya sa Matthew chapter 4, verse 10. Hindi lang po yun. He has also the power to transform lives. Yan ang isa sa magandang pakinabang natin eh. Dati marami tayong kwento na talagang mga totoong kwento na ang Diyos ay maraming binago. At isa na po tayo doon. Yung kanyang kapangyarihan na magbago ng buhay ng tao, wala po, hindi kaya ng kulungan yan. Hindi po kaya ng mga ating sarili lamang, ng mga kung ano ng grupo. Kundi yan po ay sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Siya lang po ang may kapangyarihan magbago ng buhay. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano po sabi diyan? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sabi, naligtas ako. Kala ko naging bago na ako. Ba't ganito pa itsura ko? Hindi po yun ibig sabihin yan. Ang ibig po sabihin yan ay yung damdamin mo magiging bago na, yung mga naisin mo sa buhay magiging bago na, hindi yung dating nag-iinom ako, nag-iinom tayo, nagbibisyo tayo, hindi na po natin gagawin yun. Bakit po? Binago na po tayo ni Kristo. At yung dati pong buhay niyo, hindi natin kayang baguhin yun sa ating sarili lamang, kundi sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Panginoon. He has yung kanyang life-transforming power. Kaya yan po ang gusto natin, na ang kapangyarihan po ng Panginoon ay dumaloy sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan. Kaya yung isa kong dati, nagsusulyonin kami, katulad ng binabanggit ni Pastor Benji. Araw-araw yan, nung nasa church kami. Kaso ngayon, nung nag-backslide ako, trabaho ko sa labas, ay hindi na ako nakakaano. Kaya unti-unti, ngayon, binabalik natin, at yung ating mga kaibigan isa-isa natin, inuunti-unti nating isa-isahin para hindi man direktang yung tinatawag nating confrontational soul winning, bigyan natin ng babasahin, imbitahan natin sa church. At napaganda naman natin ang ating church, hindi tayo mahihiyang mag-imbita. Hindi butas-butas ang ating bubong at dingding na parang walang Diyos, kundi maganda po ang ating church. Amen po? At yan po ay nangyari din sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya He has the power to transform lives. Marami po mga kwento niya. Isa pong kwento niyan yung, alam niyo po yung, may-ari ng Abante Tonight. Yung di ba bastos po yung niyan, yung dyaryo. Yung may mga Xerox pa yan na ganyan. Pero naging Kristiyano po siya. Inalis niya po yung mga bastos sa dyaryo niya. Kaya yan po ay isa sa mga kapangyarihang gawa ng Panginoon sa kanya. Bagaman siya ay mayaman, may pera, may bahay sa Ayala, Alabang, pero yung kanyang buhay ay binago ng Panginoon. Kaya yung kanyang dating di magandang patuto sa dyaryo, naayos po. Kaya Abante Tonight pa rin, pero wala nang bastos na mga kung ano-ano. Malibang nagbago na po. Noon po yun, ewan kung nagpalit na po ng management, pero alam ko siya pa rin. Sabagay, hindi na po ngayon kasi masyadong kilala yung dyaryo dahil sa social media, yan ang ating binabasa, yan na po ang ating sinusundan. Tuloy po tayo sa ating pag-aral sa verse, ang point number 2 na po tayo. At baka mapatagal tayo rito, bibilisan ko po. Sabi po dyan, point number 2, the satisfying preaching of Christ. Hindi lang po siya mayroong satisfying power, meron din po siyang satisfying preaching. At isa po yung preaching niya na mababasa po natin sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 7. Hindi na po natin babasa, ang dami po niyan. At napakarami pong tinalakay ang Panginoon dyan, yung Beatitudes,
pag-ibig sa ibigin mo ang kaaway mo, yung divorce, yung pag-judge, pagsumpa, yung pag nangako ka, diyan din po sinulat yung wise builder, yung nagtayo ng bahay sa bato at sa buhangin. Yan po ay isa sa famous at sa pinakamayaman na mensahe ng ating Panginoon, yung the Sermon on the Mount. Kaya yan po ay pag sinabing satisfying preaching, pag sinabing preaching, yan po ay sermon. Ano ba po ang purpose ng preaching? Ang purpose po niyan ay to inform the mind about God's truth. Yun po ang ang purpose. Ipaalam sa ating mga tao, sa ating puso't isipan, ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan, magliligtas, mapagmahal, marami pong iba. Napakarami po ng katangian ng ating Panginoon. At yan po ay binanggit po yan dyan sa Sermon on the Mount. To inform the mind about God's truth. At ang preaching po ay nagpipreserve po ng buhay ng tao po yan. Di ba pa nakarinig tayong preaching, nilalabanan po niya ng kasalanan para hindi magpatuloy sa church. Kaya ang ating pastor, dinidi ng kasalanan pag mayroong kasalanan sa church. Pag alam niya may gumawa ng immorality, kasalanan, bagamat hindi niya direktang sinasabi kung sino, pero madiin niya pong sinasaway po yan dito sa pulpito. At yan po ay, sa pamagitan yan, ay hindi na po nagpapatuloy ang buhay nating sa ganong pagkakasala at tayo po ay napipreserve para gamitin ng Panginoon sa kanyang paglilingkod. At hindi lamang po yun nagpipreserve, pinoprotektahan din po niya ng ating buhay, ng preaching. Kaya napaganda po ng preaching. Lalong-lalo na po ang preaching ng ating Panginoong Jesucristo. Kaysa makinig po tayo ng ibang preaching, maganda pong pakinggan natin ang preaching ng ating Panginoong Jesus. Ng kanyang sermon, napakaganda po niyan. At tuloy po natin, sabi po dyan, sa kanyang preaching, he emphasizes the importance of character or moral values. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 5 verse 3 to 11. Yan po yung tinatawag na Beatitudes. Pag sinabi pong Beatitudes, yan po yung supreme happiness or supreme blessedness. Kaya sabi po dyan, yung sa Beatitudes, blessed are the meek, blessed are they mourn, they be comforted. Marami po yan. Sa chapter 5 verse 3 to 11. Ang pinag-uusapan mo dyan yung mabuting pag-uugali. Minsan sa ating buhay, kahit Kristiyano tayo, minsan may natitira pa ring magaspang na pag-uugali tayo. Sa aminado po dyan, ganyan din po. Ang problema sa akin, yung medyo masyadong maikli ang pasensya ko. Pero yan po ay isa lagi kong pinapanalangin na Lord, haba mo pasensya. Kaya pag medyo pag nagdadrive ako Lord, medyo nalangin ko, Panginoon, haba mo pasensya ko bago ako umalis ng bahay. Panginoon, bigyan mo ako ng mahabang pasensya. Kasi pag wala tayong pasensya, kaya di ba may mga road rage? Ay paano kung mainitin ng ulo ng katabi natin o kasabay natin, edi nagkagulo na tayo. Lalo kung pareho tayong lalaki na lalo't may problema din siya. Kaya yan po ay isa sa pinaka magandang inaaral ng ating Panginoon. Dapat tayo po ay may mabuting pag-uugali. Lalong-lalo na po tayo mga Baptist, mga Kristiyano. Amen po, kasi binago na po tayo. Bigyan niya po na tayo ng kakayanan na magkaroon ng magandang pag-uugali. Binigyan niya po na tayo ng capacity na mahalin ng ating kapwa. Yung mga mabigat dito sabi dito, love your enemy. Dito sa preaching ng ating Panginoon, dito sa tinatawag nating the Sermon on the Mount. At isa po, tuloy po tayo, hindi lang po niya ina-emphasize yung character or moral values, kundi ina-emphasize din niya po yung our position as believers. Ano ba yung position natin? Sabi diyan, sa preaching po ito ng Panginoon, hinanguulan po natin yan. Sabi diyan sa Matthew 5:13, ye are the salt of the earth. Tayo daw po ay mga asin ng sanlibutan. Asin daw tayo. Ano ba ang purpose ng asin? To preserve and to give taste or to give savor.
Di pa sabi ng Bible, ang asin, pag wala ng alat, aapak-apakan na lang yan. Kaso, parang tayo, minsan, naalat din tayo pagka tayo ay hindi naliligo. Ang Kristiyano, di ba? Kaso, kahit medyo malamig, maligo po tayo para hindi tayo umalat. No? Pero ibang alat po yon. Iba naman po ang alat na sinasabi ng Biblia na tayo po ay asin dito sa sanlibutan. To preserve, nagpipreserve po ang sanlibutan kapag nandito pa ang mga Kristiyano. Kung halimbawa, dito po sa mga squatter area, magulo po dyan, maraming kaguluhan po dyan. Maraming patayan, kung ano, lalo sa tundo ng araw. Pero pag dumating ang Kristiyano, ang misyonaryo sa lugar na yon, na evangelize yung mga tao, nababawasan po ang kaguluhan. Napipreserve po ang mga tao. Kaya yan po ang isa sa magandang sinabi ng Panginoon na tayo daw ay mga asin. At ibig sabihin ng asin, may kagamitan siya, magiging kagamit-gamit. Kaya bilang asin po tayo, maging kagamit-gamit daw po tayo, sabi ng Panginoon. Sa anto'y gagamitin? Sa mabuting gawa. Yan ang sabi natin, pagkatapos tayo maligtas, ay tayo naman ay gumawa ng mabuti. Marami po yung mabuting gawa. Mamaya ay tutuloy po natin dito yan. At sabi po dyan, you are the light of the world. Yan po ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5, chapter 5, verse 14. You are the light of the world. Liwanag daw po tayo. At sabi doon, ang liwanag daw ay hindi nilalagay sa taguan, kundi inilalabas para makita ng mga tao. Tayo daw po ay liwanag. Ano po ang gawa ng liwanag? Magliwanag sa dilim. Ang mundo po ay madilim. Kaya po tayo nilagay na Kristiyano dito para maging maliwanag ang mundo. Kasi kung wala pong, imagine nyo kung walang Kristiyano dito sa mundo, anong meron? Yan po ang katotohanan yan eh. Kaya meron pa pong kapayapaan dito sa mundo dahil nandito pa tayo. Pag wala na tayo, magulo na dito sa mundo. Naniniwala po ba kayo doon? Totoo po yun. Bakit po? Nandito pa po yung ministry of the Holy Spirit. Pag na-rapture na tayo mga Kristiyano, mawawala na yung ministry ng Holy Spirit, ang sunod na po ay tribulation. Si Satanas ang maghahari. Kaya po yan ang isang blessing na tayo ay nandito. Tayo po ay asin at liwanag. Tayo po ang nagpipreserve ng mundo. At pag inuulit po natin, pag wala na po tayo dito, wala na po ang Holy Spirit, na-rapture na tayo, wala nang ministry of the Holy Spirit, chaos na po dito. Kanya-kanya na sila. Diyan ay maghahabulan sila at tatatakan ng mga tao. At ang hindi tatatakan na sa Great Tribulation, sabi ng Bible, ay pupugutan ng ulo. Kaya napakaganda po ng ating posisyon bilang mananampalataya. Kaya kailangan lang po natin ay magliwanag. Kasi napaka hindi po biro ang isang maging Kristiyano. Kasi tayo na po wala na po yung mga apostol, wala na po yung mga propeta, nandito lang mga pastor, mga church worker, mga manggagawa, at mga misyonero. Para ipagpatuloy yung gawain ng Panginoon. Kaya po maraming salamat po dahil nandyan sa ministry ng Holy Spirit, meron pa pong kapayapaan dito sa mundo. At tayo po ay satisfied po dyan. Kaya nga sabi ng Bible sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pag nagliwanag tayo at nakita ng mga tao, ano sabi? Matutuwa ang Diyos sa ginawa natin. Masasatisfy ang Panginoon sa ginawa natin. Hindi lang po yun. At pagpatuloy po natin, sabi ko dyan, he emphasizes the importance of seeking His kingdom. Sa Matthew chapter 6, verse 33, ang sabi po dyan, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ba yung sinasabi po dyan na seeking His kingdom? Siyempre alam natin yung kaharian ng Diyos sa langit. Pero meron siya sinasabi, seek His kingdom. Tayo magsisik. Ibig sabihin, pupunta ba tayo sa langit para hanapin natin yung kingdom niya? Ang ibig sabihin niyan, yung kanyang paghahari dito sa lupa, sa buhay ng mga tao, sa puso natin. At ang ibig sabihin, God is calling us to evangelize.
Mag-akay po tayo ng kaluluwa, mag-share tayo ng gospel para ano? Para yung kanyang kaharian dito sa lupa ay lumawak. Dumami ang mananampalataya sa Kanya at titirahan ng Panginoon sa kanyang puso. Di ba sabi ng Panginoon ang Diyos ay hindi nakatira sa building nito, kundi sa puso natin na nananahan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya yun na isa po yan po yung sinasabing seek God's kingdom. Yun po yung kingdom na tinutukoy dito. Of course, sa langit, kingdom po yun. Pero yung sa lupa, yan po ang kingdom niya. Yung tayong mga mananampalataya. Kasi ang Diyos dito sa libon, din sabi ng Panginoon, Diablo. Kaya, yun po yung kanyang kingdom. Seeking His kingdom. Ini-emphasize po ng Panginoon yan. Hindi lang yun, sabi diyan, He also emphasizes the importance of His righteousness. Ano po ba yung righteousness na sinasabi diyan? Kasi sabi yan, seek His kingdom first, saka yung righteousness. Ano ba yun? Yung righteousness na yun. Tingnan po natin yung righteousness na yan, kung anong righteousness po yan sa Romans chapter 3 verse 21 and 22. Romans chapter 3 verse 21 and 22. Sabi po dyan, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Verse 22, even the righteousness of God which is by faith. Yan po sabi, even the righteousness of God by faith of Jesus Christ. Yan po yung righteousness na yun na tinutukoy sa Matthew chapter 6 verse 33. Until and upon all them that believe. Sa mga nanampalataya kay Kristo, yan po yung righteousness na idinadagdag sa tao. Yan yung kanyang perfect righteousness. Kaya tayo nagiging anak ng Diyos, binibigyan tayo ng katuwiran na galing kay Kristo. Righteousness of God which is by faith. At sa pamagitan po yan ng pananampalataya. Kaya ano pong ibig sabihin ng righteousness diyan? Yung mabuhay po tayo sa kabanalan. Mabuhay tayo ng magpakumbaba tayo, lagi tayong manalangin sa Panginoon, sumunod tayo sa mga magulang, sa mga kabataan, dahil yan tayo po yung nagpapahaba ng buhay. Sabi sa Bible pag masunod ka sa magulang mo, mahaba ang buhay mo. Dahil sabi ng Bible, pag ikaw ay tamad, hindi ka papakainin, maikli buhay mo. Di ba sa Bible, ang tamad daw, wag pakainin? Oh. Pag tamad, maikli ang buhay. Kaysa kumpara sa masipag, masunurin, ibig sabihin masipag, masunurin sa gawaing bahay, masunurin sa Panginoon, sa magulang, at pagdating sa church, lalong masunurin sa Panginoon. Kaso pagdating sa bahay, medyo mabagal, pag sa church, mabilis naman. O, kailangan parehas lang. Amen po. Ayan po yung kailangan po ay sumunod tayo sa katuwiran ng Panginoon. Yung pagbabasa po ng salita, pananalangin ng Panginoon, pananalangin, yan po ay kasama sa katuwiran ng Panginoon. At kapag ginawa daw po natin yan, anong sabi ng Panginoon? Yung mga problema nyo, ako na bahala dyan. Seeking first the kingdom of God and righteousness, ang sabi yan, all these things shall be added unto you. Bakit sinabi po ng Panginoon yan? Kasi ang mga tao, alam niyo may problema. Kasi sabi ng Panginoon dyan, huwag niyong problemahin yung mga bagay na wala sa inyo. Ang unahin niyo yung aking kaharian, pag-aakay ng kaluluwa, yung aking righteousness, yung mabuhay tayo sa kabanalan. Iwanan natin yung kasalanan. Ano po? At yan naman po ibinigyan na tayo ng kapasidad ng Diyos na iwanan po yan. Kasi nga po, Kristiyano tayo. Di ba pag minsan mararamdaman natin, pag gagawa tayo ng kasalanan, may checkpoint sa isip natin. Uy, kasalanan yan. Nag-preach si Pastor Sunday yan. Nag-preach si Pastor Jaime Dakutanan nung nakaraan yan. Huwag natin gagawin. Kumbaga, may checkpoint sa isip natin, alam, mali yun. Pero nung hindi pa tayo mananampalataya, walang checkpoint Banat tayo ng banat Walang nag-check sa isip natin na, uy, masama yan. Parang didma lang. Okay lang, masama ito pero gusto ko Pero ngayon, dahil ang buhay natin binago na ng Panginoon, meron na tayong kapasidad na lumayo sa kasalanan. Yan po yung buhay na kabanalan. Yun po sinasabi ng Diyos ng ating Panginoong Jesus na seeking His righteousness. Tuloy po natin, dito pa na tayo sa last, madadi yata ang natagalan na, no? Hindi ko titinang relo.
Ano? Layo kasi eh. At number 3 po, point number 3 po natin dyan is the satisfying promises of Christ. Noong linggo na nasagasaan ni Sir Steve to eh. Makanda yung preaching ni Sir Steve. Thank you, Sir Steve. Very good. Purihin ang Panginoon sa kanyang mensahe, napakaganda. No? Kung ang Panginoon ay may satisfying power, meron siyang satisfying preaching, meron din po siyang satisfying promises. Yung isa na po dyan yung pinag-aralan natin kanina verse, yung Matthew chapter 6 verse 33. At basahin naman natin po yung kanyang isang verse, Romans chapter 4 verse 21. Yung Matthew 6:33, nabasa na po natin. Ito na po ang basahin natin. Romans chapter 4 verse 21. Ano po sabi dyan? And being fully persuaded that what He has promised, He was able also to perform. Kung ano po yung sinabi niya yon. Pag sinabi mong, Panginoon, ligtas mo ako at hindi pa ako ligtas, nagsisi pa ako sa kasalanan, ligtas ka niya. Tapat siya sa kanyang pangako. At actually, yung pangako niyan sinabi niya yan mamaya babasahin natin dito. May kasama po yan sa point natin sa sub-points. Sabi po dyan, satisfying promises of Christ. He promised freedom. He promised freedom. Yan ang isa sa pinangako niya. Freedom saan? Yung katulad na banggit ko kanina, freedom sa kasalanan. At yan ay yung kaligtasan natin. He also promised peace. Nabanggit ko na rin po kanina yan. Dahil ang sabi diyan yung ministry ng Holy Spirit, yan po yung nagpapanatili ng kapayapaan at yung ating tayo mga mananampalataya na nandito pa sa lupa. Freedom, peace, and He promised success. Ayan, yan po ang basahin natin. Yan po yung nakalagay sa Joshua chapter 1 verse 8. Basahin po natin dyan sa screen yung Joshua chapter 1 verse 8. Memorize na po natin to, di ba? Sabi po dyan, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sabi po dyan, He promised success. Hindi lang po success, good success ang sinabi po ng Bible dyan. Nag-iisa po yan sa Bible na good success. Kaya, yan po ay magandang pangako ng Panginoon. Good success. Pero ang may kondisyon. Para magkaroon tayo ng good success, huwag lalayo sa atin ang salita ng Panginoon. Yan pa ang kondisyon niya. Huwag daw lalayo sa ating ang salita ng Panginoon sa buhay natin para tayo magkaroon ng good success. Pero how do we define good success? Paano ba natin i-define yung success? Sabihin niyo ba, successful ako? Pero pag sinabi ko ngayon na tayong lahat ay successful, maniniwala po ba kayo? Kasi ang iniisip lang natin na tayo successful kapag kayong nakabili tayo ng house and lot, nakapagpatay tayo ng 3-story building, meron tayong Hummer na nakaparada at saka Land Cruiser. At saka napagkatapos natin ng mga anak natin ng pag-aaral, lalo yung mga nauna sa inyo, medyo may edad na paano pa natin papakahulugan yung success? Kaya katulad ng sinabi ko po kanina, lahat po tayo narito ay successful. Maniwala kayo sa hindi. Paano po natin i-define yun? Huwag po natin tingnan yung malaking mga success na yun. Yung mga material success. Lahat ng ginagawa po natin, ayan po ay everyday life, makikita po natin yung success. Halimbawa, nagwalis tayo. Nagwalis tayo dito sa auditorium, nalinis natin to. Natapos mo, walang problema. Success po yun. Tama po? Nagluto kayo ng kanin, hindi nasunog. Success po yun. Nagsundo kayo ng anak sa school, hindi nasagasaan yung anak at tayo nakauwi ng buhay. Success po yun. Nagtrabaho po tayo ng maghapon, umuwi tayo sa bahay, nakasama natin pamilya. Success po yun. Amen po?
lahat ng maliit na bagay na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, na ipinagtatagumpay natin, yun po ay success. Yung nakarating po tayo dito sa church, success po yan. At makakaway po tayo ng malalahati sa ating bahay at magigising po tayo ng maaga bukas, success po yan. Kaya naniniwala po ba kayo ngayon, successful tayong lahat? Amen po, ano po? Di po napakaganda na binibigay sa atin ng Panginoon yan. Hindi lang po yung maliliit na success na yan. Even yung malalaking success, ibibigay din po ng Panginoon yan sa bandang huli. Basta magpatuloy lang po tayo. Kasi pag sumuko tayo, tumigil tayo, yung nakalaan sa atin na success, hindi natin makakukuha. Kasi huminto tayo eh. Yung buhay daw ng Kristiyano parang eroplano. Pag tumigil sa ere, babagsak. Parang bisikleta, pag tumigil, tutumba din. Kaya ang ibig sabihin po, magpapatuloy po tayo para hindi tayo bumagsak. At magkaroon po tayo ng sinasabi ng Bible na good success. At sa atin pong conclusion, sabi dyan na basahin po natin yung John chapter 6 verse 35 to 40. Dito po tayo magtatapos sa talatang yan. No? John chapter 6 verse 35. Sabi po dyan sa screen, basahin natin. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. But I said unto you that ye also have seen me, and believe not. All that the Father hath given me shall come to me, and him that come to me I will in no wise cast out. For I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will, that he had sent me, that all of which he had given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And last verse, and this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Yan po yung satisfying sa Panginoon, sa Ama. Ang sabi ng Panginoon, not my own will, kundi hindi yung kalooban ng Ama. Hindi yung kalooban ko, kundi kalooban ng nagsugo sa akin. At ano daw po yung will na yun? Balikan po natin yung verse 40. Verse 40. Ayan. Ano po yung Father's will? And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. Yun po ang kalooban ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo nung dito pa siya sa lupa. At ngayon wala na sila, yan din ang kalooban ng Panginoon sa atin. Amen po? Ang mga tao ay manampalataya sa Kanya. Kasi kung hindi tayo mga Kristiyanong gagamitin, walang magsishare ng tunay na kaligtasan eh. Walang magsishare. Tayo talaga yung gagamitin. Lahat po tayo. At yan po yung satisfying work. Yan po yung tinatawag nating God-centered satisfaction. Kung ano yung satisfaction ng Diyos, yung nakakasatisfy sa Panginoon, yun dapat yung ating satisfaction. Sabi nga rito, our satisfaction should be the satisfaction of God. Yun yung God-centered satisfaction. And satisfaction is a choice. Pipiliin po natin yan. Tayo po ang gagawa niyan. Hindi, yan po ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Satisfaction is a choice. To do the will of him that sent me. Yan ang sabi ng Panginoon. At yan yung evangelism. Kaya sa susunod pong crusade, sumama po tayo. Mag-evangelize po tayo. Nakita na po namin ng Caranaw Zambales, nung unang bisita namin, pumunta po kami sa Masinloc. Malayo. 6 to 7 hours yata ang biyahe namin. At puro po siya, shoreline. Makikita niyo dagat sa kaliwa, sa kanan ibang bundok. Maganda po yung lugar. Sumama po tayo at maganda po ang crusade. Yan po ang inutos ng Panginoon. Gamitin tayo sa pagpalaganap ng kanyang salita. Meron po tayo dito mga inspirational quotes. Ano sabi po dyan? God's pleasure is the ultimate
satisfaction. Yan po ang sabi ni Oswald Chambers. And number 2, seeking God's glory, not our own. Yan po ang sabi ni John Piper. At ang huli ay sabi ni Charles Spurgeon, true happiness lies in pleasing God. Kaya sa ating buhay bilang Kristiyano, ay wala po tayong hangad kundi ang makalugod sa Panginoon ng ating buhay. Kaya po tayo nagsisikap ng kabanalan, nagsisikap po tayong maging mabuti sa kapwa at pinagpapatuloy natin ang ating paglilingkod ay para maging hindi lang po tayong nasasatisfied kay Kristo, kundi si Kristo din naman, masatisfied din naman po sa buhay natin. Amen po. Tayo po'y manalangin. Ama dakilan Diyos, salamat po sa gabing ito, salamat po sa iyong salita na malaya pong naming napag-aralan at nakahiyag sa gabing ito. At nawa po ay kami ay pinagpala mo sa aming sa inyong salita at salamat po dahil ang iyong pong katotohanan ay laging gusto pong kami ay maglingkod at maging kagamit-gamit sa pag-aakay ng kaluluwa. Salamat po Panginoon sa aming pastor, kay Pastor Connie na nagbigay ng pagkakataon na ako po ay makapagsalita dito. Salamat po sa kanyang pagtitiwala. Kayo po dumadalangin na lalo po siyang pagpalain sa lugar na kanyang pinuntahan sa US at ganit po ang kanyang may bahay, si Sister Bernice, ang kanyang pamilya doon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila at nawa po mag-enjoy po siya doon at muli po ay sa tagdang panahon makasama po namin uli ang aming pastor. Sana po sa bawat isa na rin narito, kayo po ay madalangin na sila po ang bawat isa po narito ay ipong pagpalain at umuwi po kaming may pagtatagumpay. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. All the people says, Amen. Tunay pong pinagpala po tayo sa gabing ito ng salita ng Diyos. Salamat po, Brother Monching, sa iyong talaga namang pinaghandaang mensahe na na-enjoy po natin ngayong gabi. Amen? At napakaliwanag po ng salita ng Diyos. So wala na pong ibang sasatisfied sa buhay po natin maliban sa Panginoon. No? So siya lang po ang kasapatan na po pwede po nating masabing sa Kanya ay lahat kompleto na. Amen? So, sa bundong ito, pag hinanap natin yung mga material na bagay, yan po'y walang kakontentuhan. Nakabili ka ng bago ngayon, bukas makalawa, mayroon na namang darating na bago, hahanapin mo naman yung another bago. Pero sa Panginoon, lahat ay kompleto na. No? Wala na pong hihigit sa Kanya. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Sino pong nakakalala nung pamagat ng ating mensahe ngayong gabi? A satisfying life in Christ. Amen? So tayo po'y magsitayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon bago po tayo dumako sa ating offering. At awitin po natin. Isang awitin po patungkol sa promise ng Panginoon, standing on the promises of God. Amen. Amen. First verse now. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. On the last verse. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises
promises of God, my Savior, standing, standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Tawagin po natin si Brother Nerl para po sa ating offering prayer. Brother Nerl Hontilla pa. Tayo po yung manalangin. Kila Ama, muli, kami po yung nagpapasalamat po sa salita na nahayag po ngayong gabi. Kita po namin, Panginoon. At dama po namin kung paano po namin na-enjoy yung aming buhay dahil ito po ay dahil po sa inyo. Wala pong anumang kaming kakayahan, subalit kayo po siyang nagkaloob. Wala po kaming pwedeng magawa without you, O God. Kaya nawa, Panginoon, makita po namin how satisfying our life is if you are with us. Pero kung hindi naman kami nasunod, hindi kami handang sumunod at magpasako po sa inyo, definitely we'll be running against you. At mahirap po yun. Kaya in order for us to have a satisfying life, nawa makita po namin, Panginoon, pagkaluban niyo po kami ng Espiritu at pusong Panginoon na handang sumunod at magpasako po sa inyo. Bless niyo po ang bawat isa po sa amin, maging sa aming pagkakaloob ngayong gabi, nawa ay kayo po ang siyang magpala sa anumang halagang malilikom. Ito po ay patuloy na magamit po para sa kalalaguan ng iyong gawain. Ito po ay aming samot dalangin, tangi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Sing on. Sing on, arms, it yours, my soul, each day. I'm living strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. Saved by His power divine, saved to the lights of light. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. On the last verse, tayo magsinayang lahat. When poor and needy and all alone, love He said to me, come unto me, and I'll lead you home to live with me eternally. Saved by His power divine, saved to new lives of light. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Amen. Sa ating pong pagwawakas, atin pong tawagin si Brother Edwin Kimoy sa ating pong pangwakas na panalangin. Pakiabutan po ng mic, kapatid. Yan, si Brother Edwin po. Lahat po ba tayo pinagpala ng salita ng Diyos? Amen. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng Panginoon. Sige po, tayo po. Tayo po'y manalangin. Amang dakila, maraming salamat po sa gabing ito. Sa malayang sandali na pangangaral ng iyong salita, kami po, Panginoon, ay muling nagkaroon ng katotohanan o natutunan sa mga bagay na aming napag-aralan sa pamagitan, Lord, ng iyong anak na ginamit na nagputol-putol, Panginoon,
ng tinapay upang ibahagi sa iyong mga anak. Amen. Upang sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon, ay lagi kang nandyan sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito na ikaw ang nanguna sa bawat isa, ikaw ang naghatid sa bawat isa. Lalo na po, Panginoon, sa serbisyo na patuloy mo ipinagkakaloob sa amin. Lord, thank you very much sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob mo. Patawad, Panginoon, sa lahat ng pagkukulang namin gagawa sa araw-araw. Ituwid mo ang aming landas. Nawa, Panginoon, matagpuan mo ko. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy na naglilingkod at mabuhay ng may kabanalan. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So maraming salamat po. Tapos na po ang ating service. Announcement lamang po. We have still two nights po na mayroon po tayong funeral service. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang libing po ni Nanay ay sa Saturday po. So bukas at hanggang Friday po, mayroon pa rin po tayong funeral service. Okay po, ayun lamang po at ingat po tayo. Purihin ang Panginoon. To God be all the glory.